Ang aga nagdadrama ni Jace, miss niya na daw yung mga ate niya. Total Sunday naman ngayon, kaya pumunta kami dito sa baryo namin. At ayan nga, si Jace kalaro niya yung paboritong ate niya, si Ate Jessie. Ito pong bahay na to, bahay matanda yung tawag nila. Napundar po to ng tatay at nanay namin. Dahil tatlong magkakapatid lang kami at isa lang yung lalaki, sa kanya napunta to yung kuya ko, na asawa ni Precious Angel. Ito din kami nagtitipon-tipon, lalo na kapag Sunday na ganyan. At ayan nga si Precious Angel na naghanda ng almusal namin. Tapos mga Marikoy, nagulat ako kasi may MQ Kitchen bagoong siya. In-order niya daw to mga Marikoy, in-order niya daw sa bahay namin. Ako na nga pinakain si Jace, tapos sinawag na namin yung mga pinsan ni Jace. Ayan nga, sunod-sunod silang dumating. Ilang pala ako yung may gusto sa MQ Kitchen bagoong, pati pala yung pamilya ko gustong gusto nila. Kahit itlog lang or ano lang daw yung ulam, basta may MQ Kitchen bagoong, sobrang sarap na daw ng ulam. Ako nga mga Marikoy, tuyo lang yung ulam ko pero sarap na ako. At ayan pa nga si Precious Angel na nakatayong kumakain kasi kinuha ko yung upuan niya. Katapos naming kumain, linabas ko yung dalawang marites, Jace at saka si Ate Sky, na parehong mukhang maasim na. Ito talaga yung namimiss ko sa baryo, yung may malawak na lugar. Tago pa nga yung dalawa, nagchichismisan, pinagchichismisan yata nila ako. Balik-balik sila sa tindahan mga Marikoy kasi gusto nilang mangutang. Sabi ko sa kanila, bawal silang mangutang kasi wala pa silang mga trabaho. Itong dalawa na pagdesisyonan na lang nila na maglakad-lakad dito. Tapos mga Marikoy, nakakita nga pala si Jace ng manok, kaya ang nangyari, ayan, kawawa yung manok kasi hinahabol nila. Di lang pala manok yung nakita nila. Ewan ko ba sa dalawang to, di sila napapagod. Ako pinapanood ko lang sila, napapagod na ako. Yan din pala yung mga eksena dito kapag Sunday, ang daming nakasampay. Sana all nakapaglaban na. Tapos sabi ko sa dalawang marites, umupo muna sila at magpahinga. Mukhang nakarandam na sila ng pagod kaya pumasok na muna kami. Kanina, dahil sobrang asim na ng batang to, naisipan kong yayain siyang lumabas para mag-swimming. Literal na sa labas mga Marikoy, dito sa likod, sa labas namin. Alam nyo si Jace, bukod sa pagkain niya, yung paborito niyang ginagawa, ang maglaro sa tubig. At kahit na umuulan ngayon, araw-araw, mainit pa rin yung panahon. Alam nyo ba, habang tumatagal, lalong gumaganda si Jace at lalong nagiging kamukha niya yung daddy niya, at tanggap ko na yun. Sa mga ganitong oras din, namimiss ko si Daddy Tano. Ang bilis kasi lumaki ni Jace at habang lumalaki siya, di niya kasama si Daddy Tano, diba? Nakakalungkot. Sana paglaki niya, maintindihan niya at ma-appreciate niya yung ginagawang sakripisyo ng Daddy Tano niya. Nakakatuwa nga kasi habang lumalaki si Jace, tumataba din siya. Kaya sobrang pinagpapasalamat ko na din kasi binigyan ako ng pagkakataon na makasama ko si Jace araw-araw. Sabi ko nga kay Jace, mas nahihirapan si Daddy Tano kasi siya lang mag-isa doon. Alam nyo ba, simula galing kaming Korea, lagi ko na naiisip si Daddy Tano. Bago nga kami pumunta ng South Korea, nagpo-order yan ng mga couple shirts namin. So nga lang, di ako kagad nakapag-order kaya di kagad dumating. Pero grabe mga Marikoy, mga branded to, tapos sobrang ganda ng quality. Syempre mga Marikoy, mas mura kaysa sa mall. Pagdating nga kanina ng mga to, tinawagan ko si Daddy Tano, tapos sabi niya sa akin, itabi ko daw. Nag-order ko nga din pala siya ng mga shorts. Link in my bio!